Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Pumasok na po tayo sa ika-21 linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, huwag po nating kakalimutang magdasal at magsimba. Marahil po napansin nyo ang mga katagang kumakalat kayon sa social media na ganito: gulatin mo ang mga taong walang bilib sa'yo. Sa unang dako, kung titingnan natin, ang post na ito ay parang motivational, kung saan gusto mong patunayan na kaya mo rin. Para bang gusto mong ipahayag sa ibang taong nagmamaliit sa'yo na kaya mo ring umunlad, na may bubuga ka, na may maipakikita ka, at mayroon kang potentiality. Pero sa kabilang dako, ang katagang ito ay pwede ding sabihin na kaya mong tumayo na mag-isa, na kung saan parang ipinapakita nito na ikaw ang mayroong responsibilidad na gumawa ng sarili mong pangalan. Marahil sa unang dinig napakaganda ang magpatayo, gumawa ng sariling pangalan, ng sariling identity. Pero kung susuriin natin, mga kapatid, tila nakakatakot sapagkat sa panahon natin ngayon, napakalaki ng tukso sa ating lahat na gumawa ng sarili nating pangalan, yung kagustuhan natin na tayo yung maging sentro ng kapurihan, ng pinapalakpakan, ng hinahangaan, yung mentalidad ng lahat ng ating maaabot ay galing lamang sa galing natin, sa abilidad natin, sa katalinuhan natin. Mga kapatid, sa mga pagbasa natin ngayon, isang napakalaking mensahe ang gustong iwan ng Diyos sa atin. Ang katotohanan na ang Diyos ang siyang unang lumikha sa atin. Ang Diyos ang siyang unang nagtayo sa atin. He is the true builder. Sa ating unang pagbasa ngayon, narinig natin ang paglilipat ng susi ng kapangyarihan ng pamamalakad kay Eliakim, son of Hilkiah. Bakit po ibinigay ng Diyos kay Eliakim ang susi ng pamamahala o yung pagiging manager sa kaharian ni David? Ito ay sapagkat ang dating manager na pinalitan ni Eliakim na si Shebnab ay naging mapagmataas sa kanyang sarili, naging makasarili, na kung saan sa kanyang pamamahala, gumawa siya o kanyang itinatayo ang kanyang sarili, that he tried building up for himself, building up a kingdom, a name, a legacy for himself, forgetting that it was the Lord, it is God who built him up. Nakakalungkot ito sa atin, mga kapatid din, na kung saan palagay natin tayo ang achievements natin, to such extent that we remove God in our vocabulary, we remove God in the sphere of our life, we remove God in our life. Kaya nakakalungkot na para bang ang tingin natin, ang lahat ng ito
ay naging posible o nangyari ng dahil sa akin. And so God taught Shebnam a lesson. He removed him from the throne, from the power, and passed the key to Eliakim. And here, Eliakim was reminded by the Lord, it is God who is building His kingdom. Sa ating ikalawang pagbasa ngayon, napaganda po ng mga salita ni San Pablo sa mga taga-Roma. He's telling in our second reading today that it is the Lord who really has that wisdom. It is only the Lord who has that capacity of understanding our own heart. Kaya po, wag natin pangunahan ng Diyos sa kanyang mga plano, sapagkat ang Diyos may mas magandang plano kaysa sa ating mga plano sa buhay. Sa ating ebanghelyo ngayon, nag-umpisa ito sa isang katanungan. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, who do people say the Son of Man is? At maraming kasagutang sinabi. And Jesus followed it up and said, but who do you say that I am? Then Peter said, you are the Messiah, the Son of the living God. Jesus praised Peter, but reminded him, it is not from human wisdom, but it is from the Father who gave him that wisdom to see that Jesus Christ is the Messiah, the Son of the living God. And so, he said that Peter becomes now the rock, the foundation of which, sabi ni Jesus, I will build my church. It is not you, Peter, building the church, but it is I, the Lord, who will build my church. Kaya po, pinapaalala pa rin dito sa kasagutan ni Pedro that he was just a representative of the church, of the community of God, of the faith of the people of the people of God, when he said, you are the Messiah, the Son of the living God. And so God builds the foundation of the church on the faith of the people of God. Kaya po, ang Diyos ay siya rin ay nagpapatayo ng kanyang simbahan sa atin, tayong kanyang simbahan nang dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Now let us try to put this in a more concrete terms. Ang mga magulang, you have been given the key to build up your family. And sana your family is built up on the foundation of Peter, on faith. Na sana yung pamilya ay nabuo o nagiging matatag nang dahil mayroong pananampalataya sa Diyos. Kaya napakahalaga na the family prays together. Napakahalaga na ang pamilya ay sama-sama ring nagsisimba, nananalangin sa Diyos. But at the same time, the parents are given this key to build up the responsibility na hubugin ninyo ang inyong mga anak na lumaki na may takot at pananampalataya o pananalig sa Diyos. Sa mga nagbabalak mag-asawa o magpakasal, sana ito yung maging pundasyon ng inyong pagsasama, ang Diyos. Sana yung pagsasama na yan, yung pagmamahalan na yan, ay nabuo na mayroong pananalig sa Diyos, na ang Diyos ang naging pundasyon ng inyong magiging pagsasama ng inyong kasal. Sa ating mga pangarap, yes, it's true that we build our destiny probably, or we build our own name, we build our career. But let us not forget that
as we fly high sa ating mga career, huwag nating kakalimutan na ang Diyos ang siyang humubog sa atin. Ang Diyos ang siyang naglagay sa atin kung nasaan man tayo ngayon. Kaya sana po wag nating kakalimutan yan. Wag lalaki ang ulo, wag magkakaroon ng hydrocephalus, kung saan ang laki ng ulo natin, ang taas ng tingin na sa ating sarili, na para tayong lumulutang at hindi na tayo marunong lumapag sa lupa. Brothers and sisters, yes, we have the responsibility to build our own life, our career, our marriage, our family. But let's not forget that it is the Lord who is a true builder. Let us allow Him to do His task. This is the responsibility of God, and this is the power of God. Muli, isang pinagpalang araw sa inyong lahat.